Nagkaharap na ang gas attendant at ang driver ng kotse na sangkot sa insidente ng gas and run sa barangay Bahay Toro, Mindanao Avenue sa Quezon City. Sa kanilang face-to-face, humingi ng paumanhin ng driver sa trauma na kanyang ibinigay sa gas attendant. Ang gas attendant, tinanggap ang paghingi nito ng dispensa, pero tuloy pa rin daw ang pagsasampa ng kasong estafa laban sa driver. Kagabi, voluntaryong sumuko ang driver sa Quezon City Police District. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasabay ng pagsuko ng suspect, binayaran din nito ang 1,500 pesos na halaga ng gasolina na kanyang tinakasan. Pinaka number one reason kung bakit siya nag-voluntary surrender sapagkat pinuntahan ng mga operatiba ng QCPD ang Nueva Ecija na kung saan hindi naman niya dinatnan yung mag-asawa, ang nakausap lang po niya yung mga anak. At sa pamamagitan ng mga anak, pinatawagan nila yung suspect po natin at nakausap. At sinabi nga yung nangyaring insidente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na hindi umano sinadya ng driver na takasan ang kanyang responsibilidad. Habang siya ay nagpapakarga ng gasolina, siya ay may kausap sa telepono. At ito naman ay sinusugan ng affidavit ng gas attendant na ito ay di umano may kaaway sa cellphone niya. Ito naman ay kinumpirma base doon sa investigation na ang kaaway niya yung kanyang may bahay sapagkat siya pinapauwi na, sila ay nanggaling sa isang party. Inaalam na rin ng pambansang pulisya kung unang beses lang ginawa ng driver ang pagtakas. Habang sila ay nagpapakarga ng gasolina at siya ay nakikipagtalo sa cellphone, ang depensa niya base sa binigay niya kagabi ay naibigay niya na raw yung card niya at nakapagbayad na raw po siya. Pero ito naman ay lumalabas contrary doon sa report ng gas attendant na siya ay hindi pa nakapagbayad nang siya ay umalis. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa Land Transportation Office para maglabas ng show cause order sa driver. Ito ay matapos na makita ang naturang sasakyan noong October 2025 kaugnay sa reckless driving sa San Ildefonso, Bulacan. Pasado alas 3 nitong Mayo 3 nang mangyari ang insidente kung saan matapos itong magpakarga ng gasolina, mabilis itong tumakas patungo sa bahagi ng Congressional Avenue hanggang sa pumasok sa bahagi ng Barangay Santo Cristo. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.